Magandang araw sa inyo mga Lods. Ang pag-uusapan natin ngayon ay mga position sa basketball. Marami kasi nagtatanong, paano daw ba maging magaling na point guard, shooting guard, small forward, power forward, or center? Actually mga Lods, ayaw ko kasi sagutin yan ng direktang sagot lang eh. Kasi ayaw kong nakakahon ang talento ng player sa isang pwesto lang. So mga Lods, bakit ko nasabi yun? Mauunawaan niyo yan later on habang pinapaliwanag ko. So ngayon, ang pag-uusapan muna natin yung pagiging point guard. So mga Lods, ano ba ang traditional point guard? Lalagay natin yung salitang traditional. Kasi ito yung mga nakagawian, nalalaman ng karamihan. So ang pagiging point guard mga Lods, kinukonekta yung salitang court general. Ano daw yung court general? Para ka daw extension ng coach. So sa loob ng court, habang naglalaro kayo, ikaw yung parang nagdidikta ng kung ano man yung gagawin nyo sa loob ng court. Well mga Lods, ang pinakadahilan kasi niyan, ang pinakalaging humahawak kasi ng bola ay yung point guard. Bakit kamo? Traditionally, ang mga point guards yung mga maliliit. At yung mga maliliit, pag nagdi-dribble sila, mas mababa yung dribble nila, mas stable at mas mahirap agawan. Mas mabilis sila matuto ingatan yung bola. Sa kadahilan ng ikaw lagi ang may hawak ng bola, ikaw din ang ginagawang court general. So ngayon, napipilitan yung mga maliliit, yung ball handlers, na sila yung magdikta sa loob ng court. Sa kadahilanan nga na sila lagi ang may hawak ng bola. Yun ang traditional point guard. And also, yung mga malalaki, yung mga pinakamalalaki, yung mga power forward and center, mas nilalagay sila sa ilalim, mas malapit sa ring, para mas high percentage. Diba? Kumbaga, mas malapit eh. Scientific yan. Okay? So, babalik tayo ulit sa point guard. So, dahil sila yung mga nasa ilalim, yung mga malalaki, para hindi maging crowded, nasa ibabaw ang point guard. So, mas nakikita niya yung sitwasyon. Diba? Sa offense. So, ang gagawin ni point guard, siya yung magdidikta, usually, ng play. So, ano ba dapat ginagawa ng point guard? At ano ba dapat ang qualities na meron siya? Unang-una, dapat iniingatan niya yung bola. So, dapat meron siyang magandang ball handling skills. Ang ball handling, hindi yan natatapos sa pag-dribble. Pag maganda ang ball handling mo, naingatan mo yung bola. Pag maganda ang ball handling mo, nakakapasa ka ng maganda. Tapos mga Lods, dapat ang point guard ay maganda ang vision, maganda ang peripheral vision. Para kung sakali, pag meron siya nakitang libre, pwede niyang ipasa. So kung maganda yung ball handling mo, bigla kang meron nakitang libre, mabibigay mo kagad. Kasi maganda yung ball handling mo not just the dribbling the ball. Ang point guard, dapat mataas din ng IQ. Traditionally, dapat talaga sila ang pinakamataas ng IQ. Every time na may gagawin na sistema yung coach, dapat mabilis sila natututunan yun. Yung kasi ang IQ, yung mabilis mo matutunan ang isang bagay. So ngayon, para madali mo matranslate sa loob ng court kung ano yung gusto mong ipagawa ng coach. Isa pa na qualities ng point guard na which is dapat lahat naman meron, pero mas hinahanap yan sa pagiging traditional point guard or yung court general na pe-predict mo kung ano yung pwedeng gawin ng kalaban mo. Yung reads, nababasa mo ng mas advance. So may mga sitwasyon dyan mga Lods. Kunwari nagbigay ng down screen to. Okay? Ngayon, habang nagbibigay ng down screen, ikaw na point guard, nakikita mo yung nangyayari. Yan, may bantay ka rin yan. Nakikita mo yung nangyayari. Maganda yung ball handling skills mo, so hindi siya nagagawan kahit na may tinitingnan ka. So ito nangyari mga Lods, nakita mo, tatama. Nakita mo tatama, hindi pa talaga tumatama kung baka alam mo tatama. So ngayon, nire-ready mo na yung sarili mo. So advance yung pag-iisip mo, nare-read mo na yung situation. So ngayon, mapapasa mo ngayon yan. Eh nakita mo, ito mukhang he-help. So ngayon, pwede mo tingnan to na sabihan mo to na mag-sleep, or kung alam niya na, pag nag-sleep siya, nakikita mo yung sitwasyon, kung napapredict mo yung pwedeng mangyari, mapapasa mo na kagad. Maganda ang peripheral vision mo, maganda rin ang ball handling skills mo, kaya napapasa mo agad at the right time. Kasi kung hindi maganda ball handling mo mga Lods, may nakita kang libre, igagather mo pa bago mo ipasa. Ang totoong maganda ang ball handling skills, pag may nakita kang libre, mabilis kaya mong ibigay. So, ayun yung mga qualities ng pagiging traditional point guard. So ngayon, bakit ko sinasabing traditional point guard? Hindi to bago. Kahit noon pa, noong mga panahon na 1970s, 80s, si Coach Tex Winter, yung inventor ng triangle offense, hindi siya naniniwala sa mentality of point guard lang dapat ang nagdidikta ng laro. Mas naniniwala siya sa 5-man playing inside the court, kaya nga ginawa niya ang positionless. Kung maalala nyo mga Lods, ang Chicago Bulls, minsan ang first 5 nila is Ron Harper, pagkatapos Michael Jordan, si Scottie Pippen. Meron silang dalawang big man. So, kinaklasify nila na small man and big man. Almost, positionless. Wala talagang point guard dun. Kasi, ang triangle talaga, wala talagang point guard dyan eh. Kahit ano pang sabihin nilang iba, hindi na ako makipagtalo. Positionless talaga yan. Kahit nabasahin pa nila kung ano yung fundamentals ni Tex Winter. So, ngayon mga Lods, bakit ko sinasabi to? Kasi kagaya nun mga Lods,
yung pagiging court general, wala doon sa pwestong point guard. Sa listahan, ang pinupwesto nilang point guard doon is si Ron Harper. Pero hindi naman niya ginagawa yung court general duties, pero mas ginagawa yun ni Scottie Pippen. Pumunta pa tayo sa mas modern. JSW, sino ba ang point guard sa positioning? Diba si Steph Curry? Pero siya ba ang court general? Hindi. Marami nagsasabi, oh, point guard siya. Hindi siya totoong point guard, dapat pass first. Bakit natin kinakahon ang talento ng isang player sa pass first lang kung siya ang greatest shooter of all time? 'Di ba? Pag nakita niyo nag 3 points siya sa practice, 90% shoot. 'Di ba? Tayo nga walang bantay, hindi natin kayang gawin ng 90% sa 3-point shooting, 'di ba? So bakit mo siya babawasan sa ganun? So sino naging court general nila? Si Draymond Green. So yung court general, hindi na siya nakatali sa point guard lang. Hindi lang ngayon yan, kahit noon sa triangle offense pa nila Michael Jordan, tinanggal nila yun. Yung court general na yan na nakalagay lang sa point guard. Si Draymond Green ang gumagawa. Kung magaling ka magdikta ng play, ba't hindi ikaw yung gumawa? Bakit mo babawasan yung point guard mo? Yung shooting ng point guard mo para mamasa lang na mamasa. Naging effective sa kanila. Naging effective din sa Chicago Bulls. Ngayon mga Lods, sa traditional point guard, usually nga di ba maliit, pero meron din gumagawa ng matangkad na pagiging point guard, si Magic Johnson. Very rare yun na ganun katangkad nagpo-point guard at pinapayagan ng coach. Sa sobrang taas ng IQ naman ni Magic Johnson bilang court general, hindi siya pinipilit lumaro sa ilalim kasi sayang yung talento niya. Yung katsa-champion lang na team, mga Lods, yung Denver Nuggets, sino ba ang nagpo-point guard sa kanila na court general? Wala din naman Pero ang court general sa kanila is Jokic, yung center ang court general nila. So mga Lods, yung pagiging point guard, napaliwanag ko sa inyo, yung traditional point guard, hanggang sa dumating sa positionless, hanggang sa dumating sa point na yung court general na dinuduktong sa point guard, ay humihiwalay din pala. Ngayon, depende kasi sa talent yan. So mga Lods, ayokong sabihin na pag point guard ka, dapat pass first ka muna. Tingnan muna natin yung talento ng players. In defense naman mga Lods, hindi point guard ang lagi nagdidikta kung saan pupunta yung mga players. Pero siya dapat ang unang nakakaalam kung ano yung tinatawag ng counterpart niyang point guard. Traditionally, siya ang unang dapat nakakaalam at sinasabi niya, kunwari tumawag ng play yung kalaban, horns daw sila. Ikaw yung magsasabi nun. Pero ang nagdidikta kasi ng defense naman is yung center na siya yung nasa ilalim o yung mga big man. Mas nakikita nila yung nangyayari. So mga Lods, medyo mahaba yung paliwanagan, isang position pa lang yan. So next time, ang pag-uusapan naman natin yung ibang position. Sana may sense to mga pinagsasabi ko mga Lods, at kung may mga katanungan kayo, just comment below.